Kumusta na po kayo mga kapatid at mga sumusubaybay sa akin sa programang ito na hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, pero nasisihan kayo, nalilibang kayo pagka po ako ay nagpo-programa. Lalo tinatalakay ko po ang mga nagkokontrahan o salungatang pahayag po ni Mr. Eliseo Soriano. Pero bago tayo magsimula mga kapatid, ay hayaan niyong batiin natin ang mga sumusunod. Ito po palagi ang sumusubaybay sa atin, sina kapatid na Dennis and Christina Aquino sa lokal po ng Bago Bantay sa distrito ng Central. Happy birthday po kay kapatid na Erds Evangelista. At pagbati rin sapagkat birthday ngayon ng aking kapatid na nariyan po sa Maharlika o dyan sa Upper Bikutan. Upper Bikutan nga ba? Basta sa Metro Manila South. Na bago na ho yung pangalan o Central Signal. Ano po? Kumusta po kayo? Pagbati po kay kapatid na Abet Alfonso at sa kanilang buong pamilya. Lalo na si kapatid na Jeffrey Alfonso na laging sumusubaybay sa atin. Si Kaabet po ay nariyan po sa lokal ng MH Del Pilar. At binabati na rin natin nga pala si Attorney Abraham Espejo na sumusubaybay din sa atin. Pagbati rin ka sa Mendoza family, dyan po sa Taytay Rizal. Sa kapatid na Sopronio Junior ba siya o the second? Junior daw. Ka Bogart, ka Linda, ka Annalyn, ka John, and ka Kulin. At sa kanilang dalawang anak na si Sedi and Sofia. At kumusta na po ang sambahayan ni Kates, Paras, and family dyan po sa Rizal. At hindi ko nalilimutang batiin yung mga kapitbahay ko ritong lagi sumusubaybay. Yun, si Ka June Soriano. At maging ang sambahayan po ni Ka Ed Formento. Kumusta na po kayo? At yung iba pang mga sumusubaybay sa atin, ay babatiin natin mamaya. Pero ito, ayan, medyo dumarami na yung mga nanonood sa atin. Nagsisimula na. Si Ka Jessie Javier sa GWS Galway, Ka Felman Taclan, distrito ng Rizal, sa lokal ng Peña, Francia. Yan po. Ka Di Ocampo Alquin sa Laguna. Si Ka Carlos Solidum, lokal ng Parañaque. At sa New Jersey, si Ka Gilbert Marquez. Kumusta na po ang inyong buong sambahayan? Si kapatid na Kram J. Yakotab sa Davao City, Davao. At sumusubaybay rin sa atin si Kalito Campo. Kumusta po kayo at ang inyong buong pamilya? Ano po? Ka Michael Kawile, ka Emmanuel Duque, sa, wag niyo nang sabihin yung sa yung lugar na hindi naman pinapayagan ng Kristiyano, wag niyo nang sabihin ang inyong distrito, mga kapatid, wag na. Ka Emily Mergal, kumusta po kayo? Ka Robinson Berzo, ka Ches Aquino, ayun. Si Ka Melbar Bautista at lahat ng mga ministro, mga manggagawa, lahat ng mga kapatid niya sa inyong distrito. Di ko na binabanggit kung saan yon. Ka Troy Opeña, ka Rhea Morada, ka Dodi Aresgado, kumusta po kayo? At si Ka Akad Sharwin. At yung iba pang mga, ito, medyo dumarami na po. Ano po? Mga kapatid, napakahalaga nitong ating pagtalakay sapagat ito may kaugnayan po sa isa sa mga pangunahing aral o doktrina na tinitindigan ng Iglesia ni Cristo. Ang isa po sa mga pangunahing aral ng Biblia, hindi po aral ng kapatid na Felix Manalo na nagsimula ng Iglesia ito, kundi aral at mababasa po sa Biblia, kailangan ng tao yung tunay na iglesia o tunay na relihiyon para ang tao ay maligtas. Sapagkat sa Biblia, sa Efeso 5:23, ang Panginoon Kristo po ang tagapagligtas, pero ang ililigtas niya ay ang tunay na may kaugnayan sa Kanya o ang Kanyang iglesia. Batay po sa Efeso 5:23 na yun ang katawan ng ating Panginoon Kristo. At para masunod yun, kailangan po ang tao nasa loob ng tunay na iglesia. At para magawa yun, batay po sa Juan 19, doktrina po sa Iglesia ni Cristo, utos ng Panginoon Kristo, pumasok sa Kanya sa loob ng kawan na yun din ang iglesia ni Kristo. Ngayon, eto po, pagka po binabasa namin yung Juan 19, na doon ay binanggit ng Panginoon Kristo ang mga salitang, "Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan." Aba, alam nyo, itong si Mr. Eliseo Soriano, talagang
hindi ito titigil sa paninira sa Iglesia ni Cristo. Ano po? Maaaring magkasakit ito eh. Baka magkasakit pagka tumigil sa paninira sa Iglesia ni Cristo. Baka lagnatin ito pagka tumigil sa paninira. Anong kanyang paninira sa doktrina o aral ng Iglesia ni Cristo? Binasa po nila doon sa kanilang programa, kailan yan? Nitong October 1, October 1st, na doon, mayroon pong artikulo ang kapatid na Eduardo Manalo. Anong artikulo yon? Doon sa Pasugo, na doon sa artikulo sa Pasugo ay may binabanggit na kailangan po ang pagpasok sa Iglesia ni Cristo. Doon sa Pasugo, nalathala po noong January 1975. Ang artikulo na yon ay isinulat po o ang may akda mismo ay ang kapatid na Eduardo Manalo. Na nung isulat po nila yun noong 1975, hindi pa po sila naoordinahan bilang ministro. Anong puna ni Mr. Eliseo Soriano doon sa artikulo na isinulat ng kapatid na Eduardo Manalo? O bueno, pakinggan natin. Ito po, si Doktora Dalaginding. Nandun yung dalawang pagpasok sa 19. Una'y papasok ka sa Iglesia ni Cristo, tapos ilalabas ka sa libingan. Ba't ganon? Ba't napunta ron? No? Wala naman sinasabi sa 19 na dalawang pagpasok. Basahin natin uli yung 19 mismo sa Biblia, kapatid na Daniel. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin Isang ay pagpasok siya'y yun. maliligtas. May isa ng pagpasok. At papasok at lalabas. Pangalawa. At makasusumpong ng pastulan. Paano mo sasabing dalawa ang pagpasok dyan? Pinakita muna, ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Sa pagkakatranslate dito, lalabas eh. Mas tama yung papasok at magpapatuloy. Kung merong merong available na salin na gano'n ang pagkakatranslate. Meron ka ba dyan? Wala. Kasi ang dapat dyan, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Lalabas. Yun ang sabi. Okay na? Beno. Ang sabi po ni Mr. Eliseo Soriano, yun daw sa Juan 19, wala raw pong binabanggit na dalawang pagpasok. Mabuti basahin natin. Ako mismo ang babasa. Doon sa Juan 19, yung unang talata tayo. Unang talata. Juan 19, ganito ang sinasabi po mismo ng ating Panginoon Kristo at ipapapansin ko po sa inyo. Sa Juan 19, ito po. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Sana po mga kaibigan, mga kababayan namin, may tinutukoy po na dalawang pagpasok sa talatang ito ng Biblia. Ano yung una? Yung binanggit ng Panginoon Kristo na ang sabi niya, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin, yun ang una, pumasok sa akin ay maliligtas. Kaya ang unang pagpasok, yung pagpasok sa Panginoon Kristo para maligtas. Pag pumasok sa Kanya o nakarating na sa Kanya, ano yung ikalawa? Ang sabi niya, at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Kaya may dalawang pagpasok. Unang pagpasok sa Panginoon Kristo para maligtas at may ikalawang pagpasok na pagpasok doon makakasumpong ng pastulan. Hindi po napansin ni Dalaginding Hindi napansin yung talata mismo, ipinabasa mismo doon sa kanyang pamangkin na hari ng Ehipto. Hindi napansin. Sige, talakay natin. Ito po, alang-alang sa mga nagsusuri. Aling pagpasok po ba sa Panginoon Kristo ang dapat gawin para ang tao'y maligtas?
Ang babasahin natin ay galing po dito sa batay sa Juan 19, Revised English Bible, sa wikang Pilipino na po. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Alin po ang tinutukoy na pagpasok sa Panginoon Kristo upang maligtas? Yun ang pagpasok sa Kanya sa loob ng kawan. Alin ba yung kawan? Gawa 20:28. Pakinggan ninyo at ganito ang ating mababasa. Ang babasahin natin mismo ay dito po sa batay sa Holy Bible sa Gawa 20:28, Acts 20:28 by Dr. George M. Lamsa. Pakinggan ninyo ang pagkakasalin po ni Dr. George M. Lamsa sa wikang Pilipino na. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Kawan ang tinutukoy. Buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang kawan na tinutukoy? Na doon dapat pumasok, yun ang unang pagpasok, na doon dapat pumasok ang tao. Maliwanag po, yaon ang Iglesia ni Kristo. Kaya para ang tao ay maligtas, mga kababayan po namin, hindi po ito aral ng kapatid na Felix Manalo, kundi ito po ay aral ng ating Panginoon Kristo. Upang ang tao ay maligtas, dapat po pumasok sa Kanya sa pamamagitan, maging kaanib sa Kanyang kawan, na yun din po ang Iglesia ni Kristo. Alin naman yung tinutukoy na banggit kanina ng Panginoon Kristo na pag nakapasok na sa Kanya, sabi niya, at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Alin pagpasok yung tinutukoy na ikalawa? Basahin natin dito po sa Isaias 38:10, ganito ang inyong maririnig. Sundan po ninyo ako. Bad Eli, Mr. Daniel Rason, ito ang live. Live ito. Walang pandaraya. Ang katunayang live. Sige. Yung mag-comment. Alam nyo na ang aking, mamaya na siguro, basahin na muna para hindi malimutan. 38:10 ng Isaias. Alin yung tinutukoy na papasukan ng mga pumasok sa Panginoon Kristo? Ito po, 38:10 ng Isaias, batay po sa saling 1909 na Tagalog ng Biblia. Ito po, aking sinabi, sa kasibulan ng aking mga kaarawan, ay papasok ako sa pintuan ng libingan. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Ang tinutukoy po na papasukan ng mga pumasok sa Panginoon Kristo o naging kaanib sa Kanyang iglesia, papasok po sila sa pintuan ng libingan. Mga kababayan po namin, ito ang ikalawang pagpasok na tinutukoy sa Juan 10:9. Sino po ang mga taong pumasok sa Iglesia ni Kristo na papasok sa libingan? Yung mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na dinatnan ng kamatayan o dumating sa kanila ang kamatayan. Hindi ba't ang mga tao, sumagot kayo, pagka ang tao'y namatay, anuman ang ating kalagayan, saan tayo ipinapasok? Sagot kayo. Brad Eli, Mr. Daniel Rason, ito ang live. Sumagot kayo. Saan po ipinapasok ang tao pagka siya ay namatay? Saan? Pasagutin natin yung ating mga sumusubaybay. Tingnan natin kung anong kasagutan nila. May sumagot, Alan, kumusta ka na, Brad? Ayun, sabi ni Ka Mark, sa pagbati raw mula sa happy viewing po. Hindi, sagutin nyo mga kapatid. Saan ipinapasok ang tao pagka ang tao'y namatay? Sumagot kayo. Sumagot kayo para malaman ni Brad Eli. Yun. Sabi ni Ka Jerwin, Coronel de Jesus, sa libingan po. Ayun. Saan ipinapasok? Tama si kapatid na Jerwin Coronel de Jesus, sa libingan. Sabi ni kapatid na Michaelin Gardon, sa libingan po. Sa libingan po, sabi ni Ka Vanessa. Sabi ni Ka Glito de Leon, sa libingan po.
O si Kalina Barcebal, sa libingan po. Si Rodolph Manubay, sa libingan po. Kaya tama. Kaya ang tao, pagka pumasok sa tunay na iglesia, opo, tandaan ninyo, talagang lahat tayo, darat na ng kamatayan. Kaanib man o hindi kaanib sa iglesia. Pero ano ang bentaha pagkakaanib sa loob ng iglesia ni Kristo? Tandaan ninyo. At mamaya, patutunayan ko sa inyo, mamatay man, pero may muling pagkabuhay para sa buhay na walang hanggan. Kaya, ito, tatandaan nyo mga kababayan namin, anong tiniyak ng Panginoon Kristo sa mga kaanib sa kanyang iglesia na namatay sa kanyang ikalawang pagparito? Dinatna ng Panginoon Kristo pero patay na, naroon na sa libingan. Ito, basahin natin. Ang pahayag po dito sa Juan 5:28 hanggang 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ano po ang ibig sabihin o anong tiniyak ng Panginoon Kristo sa mga pumasok sa Kanya, naging kaanib sa Kanyang iglesia, kung dinatna ng kamatayan sa pagbabalik ng Panginoon Kristo? Sapagkat nasa libingan sila, ang sabi ng Panginoon Kristo, magsisilabas anya yung mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Kaya papasok dun sa libingan, pero lalabas para po sa pagkabuhay na mag-uli at magtamo ng buhay, yun ang buhay na walang hanggan. Paano yung mga nagsigawa ng masama? Hindi sumunod sa Panginoon Kristo. Lalabas nga sa libingan, pero sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ano pong ibig sabihin na yung mga nagsilabas sa libingan sa pagkabuhay na mag-uli ay makakasumpong ng pastulan? Sapagkat ang sabi ng Panginoon Kristo, dun sa 1:9, sana natatandaan ninyo, ang sabi niya, at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ano kahulugan nun? O, pakinggan ninyo, hindi tayo sasagot. Biblia po, sa Apokalipsis 7:16 hanggang 17. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay isang magiging pastor nila, at sila'y papatnugutan. Pansinin ninyo, at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ano po ang ibig sabihin? Batay sa paliwanag ng Biblia na yung mga nagsilabas sa libingan ay magtatamo ng buhay, sapagkat para sa pagkabuhay na mag-uli, para sa buhay. Ang sabi po sa talata ng Biblia, sila po ay papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay. Yun ang pastulan na tinutukoy na matatagpuan ng mga lumabas sa libingan sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo na mga nakarating muna sa loob ng kanyang kawan o sa iglesia ni Kristo. Tanong, anong uring pastulan po batay sa Biblia ang pagdadalhan sa kanila ng ating Panginoong Kristo? O Biblia po uli, mga kababayan namin, lalo yung mga miyembro ng Andating Daan, Biblia po ito. Kung ako lang, huwag niyong paniwalaan. Ang totoo, hindi po ito ang aral ng kapatid na Manalo. Ito ang aral ng Biblia. Binabasa lang po namin sa inyo. Pakinggan ninyo, sa awit 23:2, ganito ang inyong maririnig. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Anong uring pastulan po ang pagdadalhan sa atin ng Panginoon Kristo sa kanyang ikalawang pagparito? Yun ang tinutukoy ng Biblia na sariwang pastulan. Kung gayon, mga kababayan po namin,
Napakapalad po pagka ang tao nakarating sa loob ng tunay na iglesia. Iglesyang katawan ng Panginoon Kristo, iglesyang ipinakikilala ng Biblia na kawan, na tinatawag ng Biblia na iglesia ni Kristo. Ano po ang kanilang napakadakilang kapalaran? Pagka po nanatili, tapat na sumusunod sa aral ng Diyos, na nasa loob ng iglesyang yun, datnan man ang kamatayan, mapalad yun. Bakit? Sapagkat ipasok man sa libingan. Pansinin po nyo, yun ang ikalawang pagpasok. Sapagkat ang unang pagpasok sa kawan o sa iglesia. Ano yung ikalawang pagpasok? Ipasok man sa libingan, sapagkat dinatnan ng kamatayan. Pero pagbabalik ng Panginoon Kristo, lalabas sa libingan para makasumpong ng pastulan o magtamo ng kaligtasan at manahanan sa piling ng Diyos at ng ating Panginoon Kristo sa araw ng paghuhukom. Kaya sa lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo nakikinig sa akin ngayon at sumusubaybay mga kapatid, huwag po nating sarilinin ng katotohanan ito. Huwag kayong nasisihan na sumusubaybay lang po kayo sa akin. Kung ikinararangal natin ang ating pagkaiglesia ni Kristo at ang katotohanan ng ating pagkaiglesia ni Kristo na dito ay may naghihintay at katiyakan na kaligtas at buhay na walang hanggan, i-share po ninyo itong programang ito. I-share ninyo. Huwag kayong nanonood lang. I-share po ninyo para ipalaganap natin sa mga kaibigan nyo, sa mga kakilala nyo, lalo na sa mga sabihin natin mga kakilala nyo ang dating daan. I-share natin in public para lumaganap sa mga kaibigan natin, kapwa-tao natin na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo para makarating sa kanila ang kahalagahan po ng pagkakaanib at pananatiling sumusunod sa aral ng Diyos na nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya kung napakapalad po nang nasa loob ng Iglesia ni Kristo na sumusunod na dinatnan ng kamatayan sapagkat mamatay man pero may muling pagkabuhay para sa buhay na mag-uli sa kabilang dako, gaano naman po kasama? Anong kahabag-habag na kalagayan pagka ang tao ay nasa labas ng tunay na iglesia? Yun yung binabanggit ng ating Panginoon Kristo sa Juan 5:28 hanggang 29. Ang ibaan niyang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaya mabuhay man, pero hindi para sa buhay na walang hanggan at kaligtasan, kundi para magtamo ng hatol o parusa ng Panginoon Diyos. Sapagkat gumawa ng masama o karumal-dumal sa harap ng Panginoon Diyos. Anong isa sa gawang masama o karumal-dumal? Na ito'y ikapagtatamo ng hatol ng Panginoon Diyos. O Biblia po, Levitico. Bad Eli, huwag kayong magagalit. Talata po ito. 18:22. Dadalangan ko ang pagbasa. Ganito ang inyong maririnig. Dadalangan ko po. Huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal-dumal. Napansin po ba ninyo? Anong isa sa mga gawang masama o karumal-dumal sa harap ng Panginoon Diyos? Letra por letra nakasulat, huwag kayong makikipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Bakit? Iyan ay karumal-dumal. O dahil sa inay karumal-dumal, gawang masama, anong tinitiyak diyan ng mga apostol? Baka sabihin ninyo, sa panahon niya ng una, sa panahon ng bayang Israel yan. O kaya pagdating ng panahong Kristiyano, gawang masama pa ba yan na hindi ikapagmamana ng paghahari ng Diyos? O, paborito kong talata ito. Paborito kong talata ito. Sana. Babasahin ko. Ang saling ito ay ang salita ng Diyos. Ano po? Ang salita ng Diyos, ang bagong tipan. Yan, nakikita nyo sa screen. Ano po? Unang Korinto 6:9, para matiyak ninyo na ito hindi amin. Ito po, copyright 1998, Bibles International. Ayan, nakikita nyo? Sige, kita na ba?
Unang Korinto 6:9. Alam nyo, kabisado ko ang talatang ito. Kahit patayin nyo ang ilaw, babasahin ko ang Biblia. Kasi pinagmamalaki ni Brad Eli, patay daw ang ilaw, babasahin ang Biblia. O ito hamon ko, patay mo ang ilaw, Brad Eli. Unang Korinto 6:9, babasahin ko, kahit nakapikit ako, ang totoo. Binanggit ko noong nakaraan, ewan ko ba, kagabi lang napanaginipan ko na naman si Brad Eli. Alam nyo, napanaginipan ko. Alam nyo panaginip ko? Nagtuturo daw ako, hawak-hawak ko ang Bibliang ito, ang saling ito. Binabasa ko ang unang Korinto 6:9. Yukong-yuko daw sa harap ko si Brad Eli. Yukong-yuko. Halos umagos ang luha, pero hindi niya magawang iwan yung kanyang, ayaw ko nang banggitin kung sino. Bakit ba naman? Ito, bagong tipan po ito. Unang Korinto 6:9. Ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Hindi ba ninyo alam yan? Huwag kayong magpadaya. Ang mga nakikiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, ang mga mangangalunya. Ito na. Ang mga bakla, ang mga bakla, ano ba ito? Parang sira yung salamin ko Ayaw lumipat yung mata ko. Ayaw lumipat pag gano'n. Problema. Ulit. Ang mga bakla, ang mga gumagamit sa kapwa lalaki. Ang mga gumagamit sa kapwa lalaki. Ang mga gumagamit sa kapwa lalaki ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Talata po ng Biblia yan. Anong isa sa mga gawa na karumal-dumal, gawang masama, hindi ikapagmamana ng paghahari ng Panginoon Diyos? Nakita nyo sa inyong screen. Ang mga bakla at ang gumagamit niya ng kapwa sa kapwa lalaki, hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Kaya kahit po mangangaral pa ng Biblia, ito wala akong tinutukoy, kahit mangangaral pa ng Biblia, kahit puno pa siya ng isang samahang pangrelihiyon, pero nananatili sa paggamit ng kapwa lalaki na parang tunay na asawa niya, yun ay pag namatay, kahabag-habag po. Bakit? Sapagkat bubuhayin siya. Pero pagkabuhay na mag-uli, hindi para sa buhay na walang hanggan, kundi bubuhay siya para sa paghatol sa napakainit na dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya sa lahat po ng sumusubaybay sa amin, kung kayo po merong kakilala, kakilala? Obvious, kilalang-kilala nyo. Gumagamit sa kapwa lalaki, ibinabahay niya. Paano kayo dadalhin sa kaligtasan niya? Dumistansya kayo. Tingnan ninyo. Ito isipin yung mabuti. Kung siya mismo po, yung ginagawa niya, hindi ikaliligtas, paano niya kayo dadalhin at aakayin sa pagtatamo ng kaligtasan? Kaya balikan natin yung Juan 19. Tandaan ninyo, pakita natin uli sa screen para mapansin ng lahat. Juan 19. Mabilis itong aking direktor Yung ating unang talatang ipinakita sa kanila para masundan nila. Juan 19, tingnan ninyo. Ang banggit ng Panginoon Kristo, ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Yun ang unang pagpasok. Papasok kayo sa Panginoon Kristo para maligtas. Kanina, tinalakay na natin ang pagpasok sa Kanya. Yun ang pagpasok sa loob ng kawan. Ang kawan, Iglesia ni Kristo. Kaya papasok kay Kristo na magiging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Yun ang unang pagpasok. Yung ikalawa, naroon sa karugtong, at papasok at lalabas. Kaya may ikalawang pagpasok kasi nakapasok na doon sa kawan o Iglesia ni Kristo. Kaya ang sabi, at papasok at lalabas. Pero ang tinutukoy ba, paglabas
sa iglesia? Hindi po. Ano yung tinutukoy na kanyang lalabasan? Yung paglabas niya na makakasumpong siya ng pastulan. Yun ang kaligtas at buhay na walang hanggan at paninirahan doon sa na sila'y makakarating doon sa sariwang pastulan na kung saan ay papatnugutan sila sa mga bukal ng tubig ng buhay. Yun ang ikalawang pagpasok. Ang totoo, mga kapatid at mga kababayan namin, doon po mismo sa artikulo mismo, na isinulat po ng kapatid na Eduardo Manalo noong January sa Pasugo, yun ang aming official magazine, ng Iglesia ni Cristo, monthly ang labas noon, Pasugo or God's Message. May artikulo puro ng kapatid na Eduardo Manalo noong January 1975. January 1975. Doon mismo niliwanag na po ng kapatid na Eduardo Manalo sa kanilang artikulo kung alin pagpasok na una at ikalawa ang tinutukoy. Ang problema, itong si Bad Eli, mabigat ang salitang ginamit. Anong kanya ginamit kaya ako natatawa? Makabasag bunguraw. Matindi. Makabasag bunguraw yung paliwanag ng kapatid na Eduardo Manalo. Ito, pakinggan ninyo, tiyagaan nyo. Medyo mahaba ng konti itong Brad Eli, masisihan po kayo, mahigit itong 1 minuto o nasa 2 minutes mahigit. Sige. Kaya lang ang paliwanag ni Manalo rito, talagang makabasag bungo. Dahil papasok daw, ang ibig daw sabihin ng papasok, papasok kay Kristo, tapos ang lalabas daw sa libingan. Ito ang sabi ni Eduardo Manalo, na tagapamahala ngayon ng Iglesia ni Manalo. Itong tagabasa, Pasugo, 1975, page 30 to 31. Pakinggan nyo. Ano ba ang ibig sabihin ng papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Ang tagabasa, si King of Egypt. Dapat mapuna sa Juan 19 na may dalawang pagpasok. Ang unang pagpasok ay sa iglesia. Ang nakapasok na sa iglesia ay papasok uli. Sa Isaias 38:10 ay ganito ang ating mababasa. Aking sinabi, sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Sheol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Saan daw papasok ayon sa Biblia? Sa Sheol. Ano ba ang Sheol? Sa Bibliang Ingles ay ganito ang isinasaad. I said, in the cutting off of my days, I shall go the gates of the grave. Ang Sheol ay ang libingan. Kaya saan papasok? Sa libingan. Pagkatapos ay lalabas. Saan naman lalabas? Sa iglesia ba? Hindi. Kung gayon ay saan? Saan manggagaling yung mga bibigyan ng buhay na walang hanggan? Sa Juan 5:28-29 ay ipinaliliwanag sa atin ng ganito. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Yun ang Iglesia ni Cristo. At ang mga nagsigawa ng masama ay kasama sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ang mga pumasok sa libingan o mga nangamatay kay Kristo ay sa libingan lalabas sa pagkabuhay na mag-uli. Tama. Yan ang palabo ni Eduardo Manalo. Palabo. Kung lalaban ng diskusyon sa akin si Eduardo Manalo ngayon haharapin ko kahit sa kahit sa teleconferencing sa buong mundo Ang taas ang pangarap mo, Bad Eli. Doon sa 19 na 2 pasok. Wala raw. Wala nun. Nandun yung 2 pagpasok sa 19. Una'y papasok ka sa Iglesia ni Cristo, tapos lalabas ka sa libingan. Ba't gano'n? Ba't napunta ron? Wala naman sinasabi sa 19 na 2 pagpasok. Basahin natin uli yung 19 mismo sa Biblia, kapatid na Daniel. Binasa, hindi naintindihan. Ako ang pintuan. Hindi ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas
at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Paano mo sasabing dalawa ang pagpasok diyan? Pinakita mo na ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Uy, wala sa talata. Translate dito, lalabas eh. Mas tama yung papasok at magpapatuloy. Ewan ko kung merong available na salin na gano'n ang pagkakatranslate. Meron ka ba Wala, dyan? Bad Eli. Kasi ang dapat dyan, ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok at magpapatuloy. Yan po ang sinabi at pahayag po ng magtiyuhin. Ang nagtuturo, si Doktora Dalagindim o sa Madam Uring, ang tagabasa niya ay si King of Egypt. Eto, mga kapatid namin at mga kababayan, nasabi ko na po ang stand o paninindigan ng Iglesia ni Cristo sa 1:19 na dalawang pagpasok. Ang totoo, yan po ay naipaliwanag na noon pa ng kapatid na Eduardo Manalo sa kanilang artikulo sa Pasugo noong January 1975. Ipinaliwanag na nila yon. Ano po? Na yun ay dalawang pagpasok. Una, ulitin ko, pagpasok sa Iglesia ni Cristo. Yun ang unang pagpasok. Ikalawa, pagpasok sa libingan sapagkat darat na ng kamatayan ang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pero anong bentaha? Lalabas sa libingan, pag pumasok doon, sa ikalawang pagparito ng Panginoon Kristo para makasumpong ng pastulan o magtamo ng buhay na walang hanggan. O kaya ngayon, hinahamon ko si Mr. Eliseo Soriano. At maging ikaw, King of Egypt o Daniel Rason. Eto, inilatag na namin ang doktrina ng Biblia na aming tinitindigan. O Mr. Soriano, at maging ikaw, Mr. Daniel Rason, tinututulan nyo yung doktrina sa Iglesia ni Cristo na nakabatay sa Biblia? Eto, hinahamon ko kayo. Anong stand nyo naman? Sige nga. Alin yung tinutukoy sa 1:19 na sinabi ng Panginoon Kristo, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Isang tanong, alin yung tinutukoy na pagpasok sa Panginoon Kristo para maligtas? Alin yun? Uulitin ko, alin ang tinutukoy na pagpasok sa Panginoon Kristo sa 1:19 para maligtas? Sapagkat ang sabi ng Panginoon Kristo, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Alin pagpasok yun? Ikalawang tanong, kasi batay sa talata, pag nakapasok na sa Panginoon Kristo, ang sabi ng Panginoon Kristo, at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. O tanong, alin naman yung tinutukoy na at papasok at lalabas? Na paglabas ay makakasumpong ng pastulan. Alin yun? Sagutin niyo yan, Mr. Daniel Rason. Patunayan mo na kayang-kaya mong pamunuan yung samahang MCGI. Patunayan mo. Matanda na yung tiyuhin mo, Mr. Daniel Rason. Nagkakaasma pa kung ano-anong nangyayari. Minsan awang-awa ako eh. Totoo, naaawa ko pag pinanonood ko siya. Hinihingal, hinihika. Mr. Daniel Rason, hindi ka ba naaawa sa tiyuhin mo? Pwede bang ikaw naman ang magteksto o magturo? Pwede bang ikaw naman? Ha? Maawa ka naman sa tiyuhin mo. May edad na eh, pero itinutulak. Lagi ka nasa likod niya, nagtatago ka sa, ayaw ko sabi sa saya ng tiyuhin mo. Nagtatago ka sa likod ng tiyuhin mo. Ikaw naman ang tumayo para magturo. O sagutin mo. O wala rito halimbawa si Mr. Elisoriano o hinahamon ko si Mr. Daniel Rason. Ikaw ang deputy o pangalawang punong tagapangasiwa. Ipaliwanag mo, Daniel Rason. Sagutin mo yung tinatanong ko kanina. Alin yung pagpasok na binabanggit sa 1:19 na pagpasok kay Kristo para maligtas? Ikalawa,
Alin ang tinutukoy na ang sabi ni Kristo na ating Panginoon at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan? Alin yung ikalawang pagpasok? Kung sinasabi nyo, hindi dalawang pagpasok ang binabanggit sa Juan 10:9. Nakakaawa yung mga miyembro Pinapahanga kayo Tsaka yung banggit kanina, natatandaan nyo? Ang tama raw salin. Natatawa ka rin kay Bateli. Hindi ko. Ang sabi ni Bateli, ay natatandaan, sabi niya, mas tama raw yung banggit na papasok at magpapatuloy. Ang gusto niya, pag pumasok doon, wala nang alisan, no? Pag nakapasok na, walang alisan. Tuloy-tuloy. Yun ang gusto ni Bateli. Ba't ganun, Bateli? Natatandaan po ba ninyo, mga kababayan namin, ang sinasabi lagi ni Mr. Eliseo Soriano noon, noong mga 1980s, kasi nagsimula sa radyo, 1980. Nagsimula sa television program, 1983. At doon sa kanyang mga programa, nakakatawa, nakakatawa rito, talagang laging isinasahog ang Iglesia ni Cristo. Ataking personal, kaliwat kanan, sa kapatid na Felix Manalo, mga ataking personal at iba't iba pa, bagi sa doktrina. Talagang, kumbaga sabi nga sa salitang kanto, at talagang pinulutan, ginawa niyang pulutan, ang Iglesia ni Cristo sa kanyang programa. Sabi mo noon, tatanda mo Mr. Soriano, ikaw Mr. Daniel Rason, nakikinig ka. Sabi ng uncle mo, Daniel, ang dapat daw ginagamit, dating salin. Sapagkat yun daw ang tama, dating salin. Ba't gayon si Soriano, si Mr. Eliseo Soriano? Kala ko nakasaksak ka ron dahil andun yung ano. Relax. Start lang, ulitin. Okay na po. Sandali, medyo nawala yata. Nawala yata, nawala. Sandali, nag-fluctuate yung ating signal. Dali po, at ayusin natin yung ating line. Dali lang, Dali lang. Ba't nawala rito? Hindi ko makita yun. Tanungin natin yung ating mga sumusubaybay. Dali po at nakat yung ating internet. Baka ito, tingnan natin. Sagot nga, pakisuyo nga po. Ayos po ba yung ating audio, video na wala kanina Dali po. Kumusta ang ating audio, video? Sabi, hindi po makita, may audio po. Ayun, sabi ni Ka Michaelen Gardon, okay na po ang video, saka ang audio. Okay na po, yon. Sabi ni Ka Almol Monforte, Ka Charlie Monforte, yung bayaw kong gwapo. Kapatid na Jay Monforte, alam niyo, pogi ang bayaw kong yan sandali, balik tayo sa ating issue. Asa na ba tayo kanina? Sabi mo, Mr. Eliseo Soriano, ang tamang dapat gamitin lang yung dating salin. Natatandaan po ba ninyo yung dating yung paninindigan noon, 1980s at noong 1983? 1980 sa radyo, 1983 sa television, inaatake nyo lagi Iglesia ni Cristo. Sabi nyo, ang dapat lang pinagbabatayan, dating salin. Ba't ngayon naghahanap kayo ng ibang salin? Nasabi nyo, ang tama doon sa, ano yung sinasabi niya? At papasok, at magpapatuloy. Hindi raw lalabas magpapatuloy. Yun ang gusto niya Yung pagpumasok,
Tuloy-tuloy. Yun ang gusto ni Bad Eli. No po? Balikan natin yun. Kaya nga, ang totoo, sundan natin si Mr. Eliseo Soriano kasi ang pinupuna po niya sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, in particular ngayon, noong October 1, 2020, ito lang October 1, noong kanyang Bible tinatawag na ang datindaan Bible Exposition. Kasi ako lang, Mr. Soriano, ako lang ang nanonood sa iyo. Pasalamat po kayo magtiyuhin. Hindi kayo pinanonood ng mga kapatid. Hindi po. Ulit, hindi kayo pinanonood ng mga kapatid. Kasi alam nila, kontra-kontra ang turo nyo. At sasamantalahin ko ang pagkakataong ito, hindi kayo tinatalakay sa aming pagsamba. Hindi po. Hindi. Kahit kailan, walang ministro na tumatayo sa tribuna o church worker sa iglesia na tinalakay at binanggit ang pangalan nyo, Mr. Eliseo Soriano, sa aming pagsamba. Maging sa mga religious program namin sa radyo, kita nyo, sa telebisyon, hindi kayo binabanggit eh. Ako lang ang bumabanggit sa inyo. Ako lang ang tumatalakay sa inyo, kaya napakalaki po ng utang na loob nyo sa akin. Ba't ko kayo tinatalaka yung doktrina nyo, Mr. Soriano? Kasi po, naaawa ako eh. Doon sa mga napapaniwala ninyo, naawa ako eh. At saka yung mga tuligsan ninyo na punan ninyo sa aming doktrina at mga ataking personal, dapat kong sagutin. Ako lang ang sumasagot eh. Ako lang ang sumasagot. Sabi nyo nakaraan, dinudurog ako ng iglesia ni Manalo. Ako pa lang yan, pakaramdam nyo, durog na kayo eh. Ngayon, ang banat ninyo, doon sa stand ng Iglesia ni Cristo, na binasa ninyo yung artikulo ng kapatid na Eduardo Manalo, na naroon sa aming pasugo, yung aming official magazine, na noong January 1975, nakalagay doon, may 2 pagpasok sa Juan 19. Quote, pansin nyo, 2 pagpasok. Total ang tinatalakay doon, pagpasok. Ba't nung kayo nag-focus? Ang dami-dami namang dapat sagutin sa itinatanong ko sa inyo. Ba't ang inyong pinuntahan pagpasok? Bakit kaya? Alam nyo, nag-iisip ako kung bakit, mga kapatid eh. Kasi po, mahilig sa kung ano-anong pinapasukan itong si Bad Eli. Mahilig sa kung ano-anong pinapasukan. Kasi sabi mo, Mr. Soriano, simulan natin yung video kanina, yung video to. Ano yung termino niya? Nasa paliwanag daw ng kapatid na Eduardo Manalo sa pakisuyo. Ito. Kaya lang ang paliwanag ni Manalo rito, talagang makabasag bungo. Wala. Dahil may naririnig ba? Papasok daw, ang ibig daw sabihin ng papasok, papasok kay Kristo, tapos lalabas, ang lalabas daw sa libingan. Sa bagay, sabi ni Eduardo Manalo. Yun daw paliwanag ng kapatid na Eduardo Manalo, makabasag bungo. Makabasag bungo. Samantalang, tanungin ko kayo, mga kaibigan namin, alin ang makabasag bungo? Gamitin ko yung termino niya. Alin ang makabasag bungo? Yun bang ipinaliwanag ng kapatid na Eduardo Manalo na nakabatay sa Biblia? Ang makabasag bungo, yung ginawa ni Bad Eli Soriano doon sa kanyang lalaking church worker na nabalita sa buong Pilipinas. Ano na makabasag bungo? Ang totoo, basahin natin nga. Ito makabasag bungo, Bad Eli. Nabalita ito noon sa pahayagan, October 3, 2005. Ano yun? Bulgar. Ayan, mababasa nyo. Sundan nyo ako. Etong makabasag bungo. Lalaking biktima, pumiyok. Brother Eli, kinasuhan ng rape. Teka muna, alang-alang sa mga batang sumusubaybay sa akin. Tumabi muna yung mga bata, mga magulang. Palayuin nyo muna yung mga bata. Kasi ito, makabasag puwet ito eh. Makabasag bungo ito eh. Eto, babasahin ko. Nahaharap sa panibagong kontrobersiya ang leader ng Ang Dating Daan.
ADD, na si Brother Eli Soriano makaraang akusahan ito ng panghahalay at panggagahasa ng isang dating mataas na opisyal ng nasabing samahan. Batay sa sinumpaang salaysay na ipinasa sa City of San Fernando, sa Pampanga Prosecutor's Office noong Setyembre 29, 2005, ng biktimang si Daniel Puto Veridiano, dating Assistant General Secretary ng ADD, may sapat na gulang, nakatira sa 1250 Tambunting Street, Santa Cruz, Maynila. Ipinatawag umano siya ni Soriano bandang 1:30 ng hapon noong Mayo 17, 2000 sa loob ng kwarto ng ADD leader sa Apalit, Pampanga. Eto na, ayon sa biktima, inutusan umano siya ni Soriano na punasan ang katawan nito at nagpamasahe. Pero hindi lamang umano ito ang ipinagawa sa kanya dahil inutusan umano si Veridiano ng sospek, ni Brad Eli, na himasin ang kanyang ari at pinahiga pa siya nito. Sa salaysay pa rin ng biktima. Eto na. Sa salaysay pa rin ng biktima, pinilit umano siyang idapa ni Soriano at pinagparausan siya sa puwet. But Eli, paano ngayon yan? Sino ngayon ay ang gumawa ng makabasag bungo? Ang lupit. At dito pa sa isang pahayagan, nalathala rin eh. Tingnan niyo mga kababayan po namin. Ito hindi pa memersonal. Ang tinatalakay natin dito, yung makabasag bungo. Eto, investigador. Tingnan ninyo, nariyan na sa screen. Ang galing ng direktor ko. Alam niyo, hangang-hanga ako dito sa napakahusay kong direktor. Kaya mahal na mahal ko itong aking butihing asawa. Maganda na, matalino, mabilis ang isip, lahat. Talagang kaya selos na selos dito si Bad Eli. Ayan, basahin natin. Ito po, investigador, October 1, 2005, nagisunod-sunuran ako sa paniniwalang sugusan ng Diyos, biktima, yun ang sabi ng biktima, miyembrong lalaki, ni-rape sa puwet ni Brother Eli. Di ba makabasag bungo yan? Yung sa page 2, doon natin basahin, yung page 2, para mabilis tayo. Ayan, tinan po ninyo. Hindi pa nakontento. Pinahiga siya ni Brother Eli at inipit ang ari nito. Mahilig pa lamang ipit itong si Brother Eli. At inipit ang ari nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Takot na takot ang biktima, subalit hindi siya makatutol sa kanilang leader. Sabik na sabik. Sabik na sabik. Pinadapa siya ni Brother Eli. Ipinamasturbate ang ari nito. At nang matigas na, ay pilit na ipinasok sa kanyang puwet. Ang tindi. Teka, baka may mga bata, huwag niyo munang palalapitin. Tuloy natin. Muling naulit ang panghahalay ni Brother Eli kay Veridiano noong Hunyo 8, 2001 sa silid ng religious leader bandang 3:00 ng hapon. Kaya mga kababayan namin, kung ang mga kababayan po nating Katoliko, may tinatawag po na 3 o'clock habit. 3 o'clock habit. Kakaiba ang 3 o'clock habit ni Bad Eli Soriano. Hindi ba makabasag bungo yan? Yan ang makabasag bungo, Bad Eli. Ay, nako. Ito, banggit pa niya kanina. Ulitin natin yung video na yun ni Mr. Eli Soriano. Yung sa 228 na time code.
228. Doon sa video 2. Kaya lang Okay ang na ba dito sa paliwanag video? ni Pasensya niyo, Manalo ha? dito. Doon sa video. Parting 228 or 225. Kung lalaban daw ang kapatid na Eduardo Ay sa Manalo, haharapin libingan niya. lalabas sa pagkabuhay na maguli. Ayan, Yan na-play na? Yan ang palabo ni Eduardo Manalo. May audio ba? Abi, kung lalaban ng diskusyon Yan. sa akin si Eduardo Sige, Manalo tapusin ngayon natin. haharapin ko kahit sa anong ano kahit sa teleconferencing sa buong mundo Oh. Wala naman sinabi doon sa GIS-9 na 2 pasok. Wala nun. Nandun yung yan, 2 okay na. pagpasok sa GIS-9. Oh, yan po ang sabi ni Mr. Kung Eliseo ipapasok Soriano. ka sa Kung election lalaban daw ng diskusyon sa kanya o debate ang kapatid na Eduardo Manalo, haharapin niya. Oh, napakataas ng pangarap mo, Mr. Eliseo Soriano. Noon, ang gusto mong makaharap ang kapatid na Eranio Manalo nung nabubuhay pa. Samantalang kung sino-sino ang hinaharap po sa mga diskusyon. Pati nga natatandaan yung mga kapatid ng mga kababayan, si Mr. Jeffrey Del Mundo. Hindi naman puno ng samahan yun Si Mr. Jeffrey Del Mundo, yung nakaharap ni Mr. Soriano na, ang sabi ni Mr. Soriano, kung may puwet ka, nilalang ka sa larawan ng Diyos. Kung may puwet ka, dapat tanggapin mo, may puwet din ng Diyos. Yun ang paninindigan ni Mr. Soriano si Mr. Jeffrey Del Mundo, yan po'y sumali doon sa programa nung Itbulaga, doon sa tinatawag na Barangay Superstar. Doon sa sumali. Kaya yun ang kaharap at kalebel ni Mr. Eliseo Soriano. Kaya nga po, mahilig lang maghamon si Mr. Soriano. Kaya maging si Pastor Apollo Kibuloy, alam nyo, yung grupo ni Mr. Soriano, hinahamon si Pastor Apollo Kibuloy. May kondisyon si Mr. Apollo Kibuloy. Hindi nakayanan ni Mr. Soriano. Anong kondisyon? Magbayad ka muna sa akin ng $20 million. Haharapin kita kahit saan. Ito, pakinggan natin si Pastor Apollo Kibuloy. We have a message, Pastor, from Jeffrey De Moran. You must be paid $20 million Di ba for your magagawa time mo? to debate. Para But I tell marinig you, ko. if you are the appointed Son of God, Kasi you hindi don't ko alam need kung money tapos to na. debate. You brag about everything. You have the power of wealth, but not the power Ayan, of naririnig Jesus nyo? Christ. This is not libel, but a quote of biblical infliction to you. So, don't challenge. Yun. Kayo nagsa-challenge pag-debate. Pag binababayad ko sila, nagre-reklamo. I told you, I don't debate. Tapos hamon kayo ng hamon. Pag hindi ako kumikibos, duwag si Kibuloy, duwag si Kibuloy. O para naman pantay yung dignity ko, sige, kahit pinagbabawal ng salita ng Diyos, alam ko hindi nyo maabot Sige, 20 million. Alam ko hindi nyo maabot. Para hindi, huwag lang kayo masalitang ako'y duwag. Duwag? Kailan ako naging duwag? Lalo na sa bakla ninyong leader. Pahinga 150. Sampalin ko pa siya. Ang sakit sa inyo. Amen! Bakit? Hindi kayo makapagbayad ng 20 million. Masakit yun. Sige, maghanap kayo ng 20 million. Hanggang ngayon. Wala. Lumagpas na yung due date ko sa kanila. Kaya, na-increase na yan ng 40 million. Yan. Maliwanag po yan, mga kapatid at mga kaibigan namin. Oops, yung camera, huwag ganyan. Ba't ito, yung Sandali mga kababayan namin. May pakukuha lang ako doon sa, eto mga kapatid. Mr. Soriano, bakit hindi ka makalaban kay Mr. Apollo Kibuloy? Kasi hinihingan ka ng $20 million. $20 million. Ang tagal-tagal na nung panahon, hindi ka lumalaban sa kanya sapagkat hindi ka makapag-provide ng $20 million. Hindi ka makapag-provide ng $20 million. Kaya naging 40 million kaya hindi ka makalaban. Ito ang sasabihin ko naman sa inyo. Kapag ministro, Mr. Daniel Rason, kapag ministro ng Iglesia ni Cristo ang hinarap ninyo, libre. Wala kaming hihingin sa inyo na katulad ng hinihingi ni Mr. Apollo Kibuloy na $20 million o kaya $40 million. Libre. Ang totoo, eto, pahingi ng 10 pesos. Pahiram dyan.
Pakikita ko lang sa inyo. Lumaban lang kayo ng diskusyon, Mr. Eliseo Soriano, o kaya Mr. Daniel Rason. Lumaban lang kayo ng diskusyon, matuloy lang. Yung pre-debate conference pa lang, doon pag-uusapan ng paksa. O eto, meron ditong 150. 150. 150. Mr. Daniel Rason at Mr. Eliseo Soriano, bibigyan kita ng 150. Matuloy lang. Pre-debate conference pa lang. Ibibigay ko na ang 150. Mr. Daniel Rason, tumawag ka. 0935 528 2434. Uulitin ko. 0935 528-2434. Isa pa, para matandaan ninyo. 0935-528-2434. Tumawag kayo, lalo ka na, Mr. Daniel Rason, bukas ang linya ko ng telepono. Tumawag ka. Saan tayo magkikita? Anong araw? Anong oras? Magpasabi ka, Daniel Rason. Pag-usapan natin yung tinatawag na pre-debate conference. Doon pag-uusapan yung paksa o tema ng pag-uusapan sa nasabing debate o diskusyon. Tumawag ka. Nung nakaraan, sinabi ko na yung numero ko. Wala, tahimik ang miyembro ng dating daan. Kasi alam ninyo, Mr. Daniel Rason, mauubos ang miyembro nyo pagka humarap kayo sa diskusyon sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Doon kayo nagsisiksik sa puno. Yun ang laging pinagtataguan nyo. Sayang din ito, 150. Mr. Daniel Rason, sayang. 150, ayan 150. Ayan ang hinihingi sa inyo ni Mr. Apollo Kibuloy, $20 million. Na doble na yun sapagkat hindi naman kayo nakikipag-usap sa kanila. Tumaas na raw, na doble na. $40 million. Dito sa akin, tatawag ka lang, Mr. Daniel Rason. Tumawag ka lang. Tumawag ka. Sa'yo ang 150. Pero ibibigay ko ito pag natuloy yung pagkikita natin para sa pre-debate conference. 150. Ayan, sa'yo ito. Totoo yan. Ito salitang lalaki, sa'yo ibibigay ko yan. Puro kayo kondisyon Sasabihin nyo may kondisyon. Dapat may kondisyon. Anong kondisyon? Meron kayong authorization na Yun daw mga ministro sa Iglesia ni Cristo, dapat merong otorisasyon sa aming tagapamahalang pangkalahatan na nakalagda noon, ang KRD, nung nabubuhay pa. At ngayon, nakalagda ang kapatid Eduardo Manalo, na pag natalo kami ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo, tatanggapin ng aming tagapamahalang pangkalahatan na talo na rin ang namamahala sa Iglesia at talo na rin ang buong Iglesia ni Cristo. Yun ang kondisyon ninyo. Meron kaming otorisasyon. Daniel Rason, dadalhin ko ang otorisasyon galing sa aming namamahala. Pero, dalhin mo rin yung otorisasyon ng puno mo na nakalagda siya o nakapirma na nakalagay doon pag natalo kayo sa debate o diskusyon. Titigil kayo sa pangangaral ninyo sa radyo, sa telebisyon, sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, sa Reddit, at aalisin ninyo ang lahat ng inyong ini-upload sa social media pag natalo kayo sa diskusyon. At, higit sa lahat, isasauli ninyo sa inyong miyembro ang kinuha ninyong abuloy sa kanila at lahat ng kanilang properties na kinuha ninyo ay ibabalik ninyo sa kanila. Deal? Ulit ang number, Brad Eli. Tawag ka. Tumawag po kayo. 0935-528-2434. King of Egypt, ulitin ko para naman sa'yo. 0935-528-2434. Mag-unahan kayo sa 150
na ipagkakaloob ko sa inyo. Ito. Oh. O kaya, video messenger, oh. Tumawag kayo. Pag-usap tayo. Kasi pinagmamalaki nyo lagi, takot kami sa inyo para ipagsanggalang ang doktrina na amin tinitindigan. Kayo ang takot, kayo. Mr. Daniel Rason, pwede bang isa-isang tabi muna yung takot mo sa akin? Isa-isang tabi mo muna. Ulit. Mr. Daniel Rason, isa-isang tabi muna yung takot mo at panginginig sa mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Yung takot mo maging sa akin. Ang isaalang-alang mo muna ay ang mga miyembro nyo na hindi na nag-aabuloy at naglalayasan dyan. At ngayon, nakikinig na at nagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo na aming tinitindigan. Mr. Daniel Rason, huwag kang magtago sa likod ng tiyuhin mo. Uulitin ko, maawa ka naman sa kanya. Matanda na yung tiyuhin mo eh. Pag nangangaral, nagtuturo, minsan uubo-ubo, hinihika. Naawa ako eh. Awang-awa ako eh. Tapos kaliwat kanan, alam nyo na, pagkatapos na tatandaan nyo nung nagalit siya rin sa Batangas, yung sa Tanawan, nakakarinig pa ba sa akin yung abuloy dyan? Pamasahe pala ng manggagawat ng MIC, kulang pa yan? Nakakarating pa ba sa akin ang abuloy dyan? Di ba? Matindi si Badeli. Ay, nako. Kaya nga ito po, para sa mga kababayan naming hindi naman nasundan itong pasagutan namin ni Mr. Soriano. Kasi nagsimula kami sa tamang daan sa programa sa TV, doon sa television, noong June 2001. May mga nakuha kaming video at noon kasi, ang yabang ni Mr. Soriano niya magtiyuhin na yan. Lahat daw ng pastor, tipunin sa luneta. At tanungin lahat ng mga pastor na napatunayang sinungaling. May sangkalan daw doon, ilalagay doon sa luneta. Isipin nyo, isasalang doon. At ang mapatunayan nagsisinungaling, putulan ng ulo, unang-una akong sasalang doon. Yun ang sabi ni Badeli. Nung tinanggap po ng Iglesia ni Cristo, anong alam niyong kanyang biglang bawi? Katunayang hindi sa lalaban sa Iglesia ni Cristo? Panoorin natin si Badeli. Ito siya. Nung araw kasi meron akong deklarasyon. Siguro ako kung halimbawa, lahat na magkakaisa-isa sa bayan ng Pilipino, lahat ng pastor dadalhin sa luneta, no? Tapos mag-uusap tungkol sa pananampalataya, bawat mapatunayang mali, pupugutan ng ulo, pati ako papabugot ako ng ulo pag napatunayan ako mali, ano? Problema. Naririnig lahat ng iglesia ron ang sinasabi ko, lahat ng ministro pupunta sa luneta. Ano nila yun, pinangpupuntos. Gusto mo pala ika sa luneta, hinahamon ka namin sa luneta. Hindi ko naman sinabi ro na Iglesia ni Cristo hinahamon ko. Hindi ko naman sinabi ro na Iglesia ni Cristo hinahamon ko. Napansin po ba ninyo? Halata siya. Hindi ko naman sinabi ro na Iglesia ni Cristo ang hinahamon ko. Kaya talagang hindi siya lalaban sa Iglesia ni Cristo. Kaya nahalata na siya ng kanyang mga miyembro. May mga tumatawag sa kanya mula dito sa Apalit. Tumatawag doon sa Brazil, sa panahon ng kanilang pagsamba. Panoorin nyo. Nagsusumbong na yung kanyang miyembro At ako ang nirereklamo. I-play natin. Medyo kasi kaganda ko sa Dr. Engels ko. Nag-shoot up na naman na ang video. Nung ano po kasi, doon June 12 po yata, nag-live na naman si Michael Sandoval. Susumbok na. Yun pong pinakita nila, yung mga tayo raw yung hindi lumalaban sa debate, ganon. Alam ko naman lahat ng istorya nun, kaya lang, ang sa akin lang po, parang nakaka-apekto doon sa mga hindi nakakaalam. Ayun, apektado na sila. Parang yung hamon nila na, wala, hindi raw tayo lalaban talaga, hindi lalaban. Hindi ko talaga matanggap lalo akong na-high-blood po na-check ko kasi yun. Ngayon, ang sa akin po, Brad Eli, dahil nung umalig po ako, naipangako na inyo po sa akin na kung meron lamang authorization yung ministro na makikilaban ng debate, ilalabanan ninyo. Sila talagang sinasabi nila hindi nyo raw lalabanan.
Laging gano'n ang sinasabi nila. Kaya sabi ko, marami rin naapektuhan na nakakapanood. Ganito, Vlad Cesar, pabasa mo na uli yung yung hamon ko sa dyaryo. Dyaryo. Di ba? Ni Ginario natin yan, tinibi natin yan. Yung nang uring sa puwet? Yung ba yung nasa dyaryo? Sinasabi ko, inahamon ko, yung puno ng Iglesia ni Cristo. Hanggang ngayon naman, may puno pa sila, manalo pa rin ang pangalan. O edi, kung gusto nila, effective naman yun eh. Di ba? At ito, hindi lang sa isang lugar. Sa World Wide Web natin gagawin at saka sa satellite. Ang binabanan nga po kasi ng Michael, kaya ako na-hype na, dahil sa amin nga lang ng mga ministry, hindi ko humpa sa punong pa namin. Ganun ba? Nakakainis. Samantalang nakakainis ko kasi alam ko naman kasi yung dahilan eh. Ngayon, ang sa amin lang ko, yung pa mga hindi nakakaalam, maaaring maapektuhan. Siguro dapat tulungan tayo ng mga kapatid sa social media na i-publish yung dyaryo, yung Manila Times, tapos yung sinabi ko sa telebisyon, naka-record naman yan, outstanding yan. Hindi yan nawawala, hindi natin inaatrasan yan. Basta gusto nilang mag-usap ng marangal na pag-uusap. Ang gawin natin, magkasundo sa isang venue, sa isang araw, o kung paano ang dapat gawin, at yung aking hamon na nanatili yon. Kahit na yung original na hinamon ko, wala na, andyan naman yung anak. Basta yung puno nila ang gusto kong makausap. At yun ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Lagay nyo sa social media, tumigil ka na dyan, Saldoval. Palabasin mo na yung puno mo. Naglolo ko yung ating... okay na? Okay. O, sige po. Sino ka? Kaya, hindi po magka-level. Bueno, yaya mga... nawawala na yung ating audio rito. Naubos yung... Ayan, hello? Okay na po ang audio? Kaya nga po ito, mga kaibigan namin, maging yung isang radio broadcaster po diyan sa DZME. Ano po? Si Mr. Rex Kayanong. Hindi ito Iglesia ni Cristo, Katoliko.
Anong sinasabi niya tungkol sa ang hinihingi ng mga tao ni Mr. Soriano, ang makaharap ng puno nila ay ang kapatid na Eduardo Manalo. O pakinggan ninyo, itong patotoo ng isang Katoliko na isang radio broadcaster. Sana makilala ko ito. Alam mo, kung si Ka Eduardo Manalo, para hamunin niyo ho ng debate, parang dump truck. Bisikleta, laban ho yan sa dump truck. Bisikleta, laban ho yan sa dump truck. Diba? Sige, tanungin kita dyan sa Tanay Rizal, na member ni Soriano. Sino nakadebate ni Soriano na pinakamataas na ministro? Sige nga ho. Diba wala? Diba wala? Diba wala? Ngayon, kung meron, ba't hindi ho siya umattend doon ho sa pre-debate conference? Doon kay Caramil Parba, at isa ho dun sa mga kasunduan na kapag ho siya natalo, lahat ng mga donation ho ng member, isasauli ho niya. Di ba? Napakahabang usapin ho yun. Ayan. O kaya, mismong ang mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nagpapatotoo, hindi magka-level. Ang kapatid na Eduardo Manalo, na tagapamahalang pangkalatan sa Iglesia, haharapin itong si Mr. Eliseo Soriano para daw bisikleta. Mr. Soriano, para ka lang bisikleta. Ang babanggain mo, dump truck. Kawawa ka naman. Ay, nako. Ay. O, Bueno, salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa amin, sa mga gustong magpatuloy sa pagsusuri. Mari po kayong mag-text sa amin, 0935-528-2434. Ano po? 0935-528-2434. At binabati natin itong mga sumusunod na sumusubaybay sa atin. Ano po? Salamat sa inyong pagtangkilik. Ito po. Ito yung mga tagapangasiwa ng distrito na lagi sumusubaybay sa atin. Iisa-isahin ko na lang sila. Bibilisan ko po. At sa lahat ng mga ministro na nakatulong nila sa mga distrito. Halimbawa po, ito, sina Rodante Elevado, Alaminos, Pangasinan, Melmar, sina kapatid na, sunod-sunod na po, Melbar Bautista, Abner Flores sa Iloilo North, Willie Gonzales, San Pablo City, Laguna, si Dennis Cristobal sa Calamba, Laguna, Ronald Canlas sa Negros Occidental, diyan po sa Valladolid, si Amor Malyari sa Abra, Noel Balolong, Iriga City, June Tapang, Iloilo South, Edgardo Gonzales Capiz, Arnel Agorilla sa Metro Manila East, Rani Catatso sa Metro Manila South. Kumusta po kayo? Alrico sa Maynila, Romer Galang, Distrito ng Central, Virgilio del Rosario sa Distrito po ng Rizal. Kumusta po kayo? Simeon Laprades, Antique, Ruel Zapata, Agusan del Norte, Mauro Balintag, Capas, Jesse Vicente, Aklan, Noel Caritativo, diyan po sa Minnesota, Israel Gatsalyan, Batangas, Benjamin Pelias, Cagayan de Oro, Dante Masongsong, Romblon, Ed Bacalino, diyan po sa Cavite. Kumusta po kayo? At binabati na rin natin ang Israel Facundo at ang kanilang buong pamilya at si J.R. Laurente. Salamat po ng marami sa inyong mga panonood at pagsubaybay. Ingat po kayo mga kapatid at hindi po ako nagsasawa na sana yung mga miyembro ng Andating Daan ay huwag kayong magalit sa akin. Buksan ninyo ang inyong puso, ang inyong isip para makita ninyo, makarating kayo sa wastong paraan po ng paglilingkod sa Diyos. Hindi po ninyo ako kaaway. Huwag nyo kayo turing na kaaway. Ginagamit ko po ang programang ito para kayo po ay makakalag sa akala ninyo ay tama pero hindi naman wastong paraan ng paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ingat po kayo mga kapatid.